Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Darkness of Man. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa isang special agent na nagngangalang Russell, na umiinom sa isang kafe. Di nagtagal, isang balo na nagngangalang Esther na may isang anak, ay dumalaw kay Russell. Napag-alaman na dati pala silang magkarelasyon at muntik ng ikasal. Ngunit hindi pumayag ang kuya ni Esther sa kanilang relasyon, kaya sila naghiwalay. Pinakiusapan ni Esther si Russell na alagaan ang kanyang anak, dahil siya ay may malubhang problema. Sinubukan ni Russell na alamin kung ano ang problema ni Esther, ngunit ayaw nitong sabihin sa kanya. Sa halip ay gusto ni Esther na mangako si Russell, na lagi nitong alagaan ang kanyang anak, kung may mangyaring masama sa kanya. Sa huli ay pumayag si Russell sa hiling ni Esther, at umalis na ito sa kafe. Sa kanyang pagtataka, ay palihim na sinundan niya si Esther pabalik sa kanyang bahay. Pagdating niya sa bahay nito, ay nakita ni Russell ang isang grupo ng mga lalaking nakamaskara, habang sinusubukang pumasok. Mabilis niyang pinigilan ang mga ito, kung kaya ay sumiklab ang kanilang palitan ng putok. Sa kasamaang palad, nabaril si Russell sa balikat at nahimatay. Pumasok ang mga nakamaskara sa bahay ni Esther at pinatay siya. Makalipas ang 2 taon, hindi pa rin makalimutan ni Russell ang pagkamatay ni Esther. Nagpasya siyang umalis sa kanyang trabaho bilang isang special agent, dahil gusto niyang mahanap ang mga taong pumatay kay Esther. Pagkatapos ay sinundo ni Russell ang anak ni Esther na si Jaden, na nasa middle school. Sa mga oras na iyon, ay tinupad ni Russell ang kanyang pangako kay Esther na aalagaan si Jaden. Gayunpaman, mukhang hindi gusto ni Jaden si Russell, at ang tanging tingin nito sa kanya ay personal driver. Matapos iuwi si Jaden, ay huminto si Russell sa tindahan na pagmamay-ari ng lolo ni Jaden na si Mr. Kim, na ama ni Esther. Doon ay hindi sinadyang nakita ni Russell si Mr. Kim, na nakikipagtalo sa kuya ni Esther, ngunit hindi niya alam kung bakit. Pagkaalis ng kapatid ni Esther ay kinausap ni Russell si Mr. Kim. Nagpasalamat si Mr. Kim kay Russell sa pag-aalaga sa kanyang apo. Sagot ni Russell na ipinangako niya kay Esther, na lagi niyang alagaan si Jaden. Bago umalis, hiniling ni Mr. Kim kay Russell, na maghatid ng isang kahon ng mga donasyon, sa isang lokal na simbahan. Makalipas ang 1 oras, ay makikita si Russell sa isang nightclub. Nilapitan siya ng mga dati niyang kasamahan sa special agency, at pinakiusapan siyang bumalik. Ngunit tumanggi si Russell, dahil gusto niyang mag-focus sa paghahanap sa mga taong pumatay kay Esther, at alamin kung sino ang nasa likod nito. Sa sumunod na eksena, makikita ang kuya ni Esther na si Marco. Galit na galit ito, dahil masama pa rin ang loob niya sa pagtatalo nila ni Mr. Kim. Gusto niyang ibigay sa kanya ang lahat ng pag-aari ni Mr. Kim, ngunit tumanggi ito. Dagdag pa rito, ayaw ni Marco na maganda ang relasyon ni Mr. Kim kay Russell. Lumalabas na sina Marco at Mr. Kim ay mga boss ng Asian Mafia, na kumokontrol sa ilang lugar sa Amerika. Gayunpaman, si Mr. Kim ay nagretiro na ngayon, at mas gusto niyang patakbuhin ang kanyang tindahan. Kinabukasan ay sinundo ni Russell si Jaden sa school. Habang nagmamaneho, tinanong ni Russell si Jaden kung bakit laging inaaway ni Marco si Mr. Kim. Sumagot si Jaden na hindi niya alam, at wala siyang pakialam sa kanila. Pagkarinig nito ay natahimik si Russell, at hindi na nagtanong pa. Pagkababa ni Russell kay Jaden sa bahay, biglang nagpakita si Marco, at hiniling kay Jaden na sumama sa kanya sa kotse. Pagkatapos ay hinatid ni Marco si Jaden sa isang lugar, at pinilit na magbenta ng ilegal na droga. Sa una ay tumanggi si Jaden, dahil hindi pa niya ito nagawa noon, ngunit pilit na sinasabi ni Marco, na walang sino man sa kanilang pamilya ang kasing duwag ni Jaden. Binigyan pa ng baril ni Marco si Jaden, at inutusan siya na gawin ang transaksyon. Nag-atubili man, ngunit sinunod din ni Jaden ang utos ni Marco. Samantala, bumisita si Russell kay Mr. Kim. Gaya ng dati, humiling ito sa kanya na ihatid ang isang kahon ng mga donasyon sa simbahan. Biglang dumating ang 2 miyembro ng Russian Mafia, at nagsimula na magbanta kay Mr. Kim na magbigay sa kanilang amo. Nagbanta din sila na papatayin si Mr. Kim, kung hindi ito susunod. Nang masaksihan ang pangyayaring ito, mabilis na kumilos si Russell. Madali niyang natalo ang isa sa mga miyembro ng mafia,
habang tumakbo naman ang isa pa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mr. Kim, na tawagan agad ang pulis. Ngunit ang hindi alam ni Russell, ay mga mafia boss din pareho sina Mr. Kim at Marco. Pinayuhan ni Russell si Mr. Kim na manatili, habang ihahatid niya ang donation box sa simbahan. Nang papasok na si Russell sa kanyang sasakyan, napansin niyang may dumating na 2 pulis, at naghinala siya sa mga kilos nito. Hindi mapalagay sa kanyang pakiramdam, nagpa siya si Russell na harapin sila, at nauwi ang lahat sa labanan, ngunit madali niyang napatumba sila. Papaalis na si Russell, nang biglang sumulpot si Marco at ang kanyang gang, at inatake siya. Sa kabila ng pagiging mag-isa lang niya, nakaya niyang lumaban at tuluyang tinutukan ng baril si Marco. Sinubukan ni Marco na pakalmahin si Russell, at nagmungkahi na pag-usapan nila ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag ni Marco na tauhan niya ang 2 pulis, na nakatalaga upang protektahan si Mr. Kim. Dagdag pa niya, na sa nakalipas na 2 taon, si Mr. Kim ay hinaras ng isang Russian mafia, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Lazar. Ayon pa kay Marco, si Mr. Kim ay nagmamay-ari ng hindi lamang tindahan sa lungsod, dahil nagmamay-ari din ito ng mga nightclub, casino, at mga karaoke bars. Gustong kunin ni Lazar ang lahat ng negosyong ito mula kay Mr. Kim, at halos nagdudulot ang grupo nito ng gulo, linggo-linggo. Sa katunayan, ang pagkamatay ni Esther ay dulot ni Lazar, sa kanyang pagtatangkang agawin ang mga negosyo ni Mr. Kim. Pagkarinig ni Russell sa kwento, galit na galit ito at nangakong tutulong kay Mr. Kim, sa pamamagitan ng pagpapabagsak kay Lazar, at ng buong mafia. Hindi lang ito gagawin ni Russell para matulungan si Mr. Kim, kundi gusto din niyang maghiganti sa mga taong pumatay kay Esther. Pagkatapos, binisita ni Russell ang kanyang kapitbahay na si David, na isang adik. Nilabas ni Russell ang ilang ilegal na bagay, na kinuha niya mula sa mga tauhan ni Lazar. Hiniling niya kay David na ihatid ang mga bagay na ito sa tao na nagbebenta ng mga ito, at sabihing gusto niyang bumili pa. Natatakot at ayaw ni David sa umpisa, sa pag-iisip na baka set up lang siya ni Russell. Pinagbantaan siya ni Russell ng baril, at si David na natatakot ay walang nagawa kundi ang pumayag na tumulong. Nang dumating sila sa lugar, nilapitan sina Russell at David ng 3 courier, at isa sa kanila ay si Jaden. Nagulat si Russell nang makita si Jaden, at mabilis niyang sinabi kay Jaden na pumasok sa sasakyan. Samantala, sinalakay si Russell ng 2 pang courier, at nangyari ang matinding labanan. Mabuti na lang at nakayanan ni Russell na talunin ang 2, at mabilis na umalis kasama si Jaden. Dinala ni Russell si Jaden sa inuupahan niyang bahay, at tinanong siya kung sino ang kumuha sa kanya. Masyadong natatakot si Jaden at hindi makapagsalita, kaya umiiyak na lamang siya. Biglang may tao na humampas kay Russell sa tagiliran, na ikinatumba niya at nawalan ng malay. Nang magising si Russell ay nasa ospital siya, kasama ang kanyang pinsan na si Alice. Tinanong ni Russell kung gaano siya katagal nawalan ng malay, at sinabi sa kanya ni Alice na 2 araw siyang nakoma. Sinabi rin ni Alice na sinubukan siyang tawagan ni Mr. Kim, dahil si Jaden ay nawawala. Sigurado si Russell na ang mga taong kumidnap kay Jaden ay si Lazar. Naniniwala din siya na ang mga taong umatake sa kanya, ay mga tauhan ni Lazar. Kahit hindi pa tuluyang nakarecover, nagpupumilit si Russell na umalis sa ospital, para isalba si Jaden at harapin si Lazar. Nagsimulang mag-spy si Russell sa headquarters ni Lazar, sa pamamagitan ng pagtatago sa ibabaw ng isang gusali, bitbit ang sniper rifle. Nakita niya na ang lugar ay binabantayan ng husto ng mga tauhan ni Lazar, kaya nagpasya siyang umatake mula sa malayo. Sa kasamaang palad ay wala si Lazar doon, ngunit nandoon ang kanyang kanang kamay na si Antonio. Maya-maya ay lumabas si Antonio sakay ng kanyang sasakyan, at binaril siya ni Russell gamit ang kanyang sniper. Pagkatapos, nilapitan ni Russell si Antonio, at tinanong kung nasaan si Jaden. Hindi sumagot si Antonio, at sa halip ay nagbabala na susundan ng mga tauhan niya si Russell. Dahil dito, nagalit si Russell, at tuluyan na pinatay si Antonio. Lumipat ang eksena kay Lazar na nagsasaya sa isang nightclub, kasama ang ilang mga tauhan. Ang hindi niya alam, nasa nightclub din si Russell, at mabilis na pinatay ang isa sa kanyang mga tauhan. Maya-maya, nagpasya si Lazar na umalis sa club, kasama ang mga bodyguards. Sa panahon ng paglalakbay, napagtanto ni Lazar na isa sa kanyang mga bodyguards, ay si Russell na nagbabalat kayo.
Sumiklab ang away sa sasakyan, at nagtagumpay si Russell na talunin ang lahat ng bodyguards, hanggang si Lazar na lang ang naiwan. Naglaban ang dalawa, ngunit madaling nadaig ni Russell si Lazar dahil sa kanyang kasanayan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Russell kung saan niya itinago si Jaden, at kung bakit niya pinatay si Esther. Nagulat si Russell nang isinumpa ni Lazar, na hindi niya kailanman kinidnap si Jaden, o kaya ay pinatay si Esther. Inamin ni Lazar na gusto niyang kontrolin ang lungsod, ngunit sinabing hindi siya nang kidnap ng mga bata, o pumatay ng mga babae tulad ni Esther. Ipinahayag niya na si Esther ay pinatay ni Marco, dahil ayaw niyang makibahagi si Esther sa mana. Napagtanto ni Russell na ginamit lamang siya ni Marco at Mr. Kim, para puksain niya si Lazar at ang kanyang mafia. Nadama ni Russell ang responsibilidad para sa pagkawasak na dulot niya. Nagpasya siyang tapusin si Lazar at ang kanyang grupo. Pagkatapos ay bumalik si Russell sa kanyang inuupahang bahay, at nahimatay mula sa sobrang pagod. Kinaumagahan, nagising si Russell habang inalagaan ni Alice. Dahil sa pag-aalala, tinanong ni Alice kung anong nangyari. Ayaw ni Russell na maalarma si Alice, kaya nagsinungaling siya, at sinabi na nagkaroon siya ng maliit na gulo sa mga magnanakaw sa merkado. Ilang sandali pa, nagpasya si Russell na magpatuloy sa paghahanap kay Jaden, sa pamamagitan ng pagbisita kay Marco. Sinubukan ni Alice na kumbansihin si Russell, na manatili hanggang sa tuluyan na siyang gumaling, pero nagpumilit siya at umalis agad. Samantala, sina Marco at ang mga tauhan niya ay nagdiwang, dahil wala ng karibal na mafia. Sa oras na iyon ay nandoon din si Jaden, at napag-alaman na plano ito lahat ni Marco na gamitin si Russell, para puksain si Lazar at ang kanyang mafia. Maya-maya ay dumating si Russell, kasama ang girlfriend ni Marco na ginawa niyang hostage. Gayunpaman, sa halip na mag-alala si Marco, nagpasalamat siya kay Russell sa pagpatay kay Lazar para sa kanya. Sinabi pa ni Marco kay Russell, na okay lang patayin ang girlfriend niya, dahil wala siyang pakialam dito. Pagkatapos ay binigyan ni Russell si Jaden ng baril at inutusan na patayin si Russell, kung gusto niyang maging bahagi ng kanyang pamilya. Habang tinutok ni Jaden ang baril kay Russell, sinabi ni Russell na si Marco ang pumatay sa kanyang ina na si Esther, dahil gusto ni Marco na walang kahati sa mana mula kay Mr. Kim. Nang marinig ito, ibinaling ni Jaden ang pagtutok ng baril kay Marco, at sa wakas ay pinatay niya ito, habang si Russell ay tinalo ang lahat ng mga tauhan ni Marco. Gayunpaman, nabaril si Russell sa tiyan, at naiwang nakahandusay sa lupa na mahina at sugatan. Pagkalipas ng ilang araw, makikita si Russell na nagpapagaling, hanggang sa pinuntahan niya si Mr. Kim. Doon ay ipinahayag ni Russell ang kanyang pagkadismaya, at sinabing hindi niya akalain na sasamantalahin siya ni Mr. Kim at Marco. Sumagot si Mr. Kim na hindi rin maganda ang naging kahihinatnan para sa kanya, ngayong wala na si Marco. Nagalit si Mr. Kim at tinutukan ng baril si Russell, sinabihan na umalis at huwag nang babalik. Sa oras na iyon, nangako si Russell na lalayo, ngunit gustong malaman kung ano ang nasa donation box na dinadala niya sa simbahan. Sa wakas ay inamin ni Mr. Kim, na ang mga donation box ay naglalaman ng mga materyales, para sa paggawa ng ilegal na mga kalakal sa simbahan, na ginawang front lang para sa isang pabrika. Nang marinig ito, nagpasalamat sa kanya si Russell at umalis. Nang bumalik si Russell sa kanyang sasakyan, nandoon ang kanyang kaibigan na isang special agent. Binigay ni Russell ang tape recorder mula sa bulsa ng kanyang jacket, kung saan naka-record ang pakikipag-usap niya kay Mr. Kim. Ang ebidensyang ito ay gagamitin para arestuhin si Mr. Kim. Tinanong ng kaibigan ni Russell kung bakit hindi na lang siya pinatay nito. Sumagot naman si Russell na mas gusto niya na magdusa sa bilangguan si Mr. Kim, hanggang siya ay mamatay. Pagkatapos ay binisita ni Russell sina Alice at David, para magpasalamat sa kanilang tulong sa kanya. Nagpaalam din si Russell sa kanila dahil aalis na siya sa bayan, upang magsimula ng bagong buhay kasama si Jaden. Itinuring niya ngayon si Jaden na parang tunay na anak, lalo na't nangako siya kay Esther na siya na ang bahala kay Jaden, sa buong buhay niya. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.